Good morning, everybody. We have very rich readings today, and all three are leading up to something very, very dear to us. And it has nothing to do with choosing between being rich and poor. It has to do with blessedness, with being happy, with being mapalad. But first, let me summarize all three readings. From the first reading from Jeremiah, we are taught about trust. And Jeremiah makes a distinction between trusting in human beings and trusting on God alone. And those people who trust on God, trust in God, they are compared to a tree planted beside living waters. Ang punong nakatanim sa tabi ng batisan ay mayabong, mabunga, malusog. Ang taong nagtitiwala lamang sa tao hanggang eleksyon lang yan. Pagkatapos ng eleksyon, wala na yung 3,000 nyo. Aasa na kayo sa akap. And then, tuloy pa rin ang kasawiang palad. I'm talking about palad because that's what the gospel, culturally speaking, from the point of view of our culture, seems to be talking about. In the second reading from Paul's letter to the Corinthians, he tells us what is this ultimate font of living water, and that is belief and faith in the resurrection of the Lord. The reason for our hope, the bottom line, reason for all our hope, human and divine, is the risen Christ. And he says, without batting an eyelash, if you don't believe that Jesus is risen, then in vain is your coming here today. In vain is your earlier going to bed and rising later in the morning. In vain is everything, and it means walang kabuluhan ang lahat ng bagay na ginagawa natin kung ang Panginoon ay hindi muling nabuhay. Kaya yung kulto, kaya nga kulto eh. Hindi sila naniniwalang si Kristo ay Diyos. So there is no resurrection for them. So that means their faith is foundationless. It has no beginning, it has no end, it has no raison d'etre, it has no rational, it has no basis. Kaya nga kulto. Pero namimigay ng trabaho, kaya pagka nanalo yung kanilang Panginoon, ay meron silang mga top position sa Bureau of Immigration, sa LTO, sa LTFRB, sa Bureau of Customs. Kaya nakikipagpatayan at gumagawa ng mga rally. They don't believe in Christ. They don't believe in the resurrection of Christ. In vain, walang kakabukabuluhan ang kanilang pananampalataya. That is good for you and me. In the gospel, there were 4 woes and 4 blessedness. Ang tawag dito ng Greek ay makarisms. Bakit? Ang root word ay makarios. Makaria in Spanish and in Greek means happy. That's the root word of the name Makarios. Blessed are the poor, makarioy hoy tukoy. Blessed are those who suffer. Blessed are those who mourn. Pero may 4 na kaabahan. May 4 na declaration ng kawawa. Sino ang dakila? Sino ang kawawa? 4 na kadakilaan, 4 na kaabahan. Woe to those who are rich now. Woe to those who are filled now. Woe to those who laugh now. Woe to you when all speak well of you. 4 and 4. Antithetical statements. They are not contradictory, but they are paradoxical. Because each one, whether it is the blessedness or the woe statements, have to be taken with a whole grain of salt, with a lot of context, and place the text in context. And then you know that he is talking about values that are far superior to the values of the here and the now.
Ipapaliwanag ito sa pamamagitan ng kultura nating Pinoy. Ang salitang ginamit ni Monsignor Abriol upang isalin ang salitang makaryoy hoy tokoy, blessed are the poor, ay mapalad. Mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga tumatangis, mapalad ang mga naghihikahos, mapalad kayong mga umiiyak ngayon at inaalimura at inuusig ng balana. The kingdom of heaven belongs to them. Pero kung titingnan natin ang salitang mapalad, ang palad ay sagisag ng dalawang bagay na matingkad sa buhay natin. Prosperidad. Prosperity, that's a Spanish word, prosperidad. It means sagana, kasaganaan, biyaya, ang kasaganaang mula sa langit, ang kasaganaang mula sa Diyos na walang kapantay sa anumang bagay na makalupa. Pagka ang ating pangunawa sa biyaya ay SUV at magandang bahay at bagong mga damit, at gift card mula Rustans o SNR o IKEA, then hindi yan yung biyayang galing sa langit. Yan ay kasaganaang makalupa, hindi kasaganaang makalangit. Ang palad ay sagisag ng kasaganaan, sagisag ng biyaya. At mayroong dalawang mukha ang palad. Pwedeng ang palad mo ay bukas, bukas palad, ikaw ay mapagbigay, marunong tumulong at maawa sa mahabag sa nangangailangan. Pwede namang ang palad mo ay bukas sapagkat ikaw ay nakasahod lamang at tumatanggap. Ang dalawang mukha ng palad has to do with giving and receiving. When you give, then you are gracious. When you receive, then you're full of grace. Puno ka ng biyaya. Kung ikaw ay mapagbigay, bukas ang palad. Kung ikaw ay tumatanggap lamang, tikom ang palad. Kung ikaw ay hikahos, ikaw ay kapuspalad. Ang sabi ng Ebanghelyo ngayon, mapalad ang mga dukha. Depende. Kung ang sinasabi nating dukha ay ang taong tikom at sarado ang palad, madamot ka. Kung ang binabanggit natin ay isang taong tikom at sarado ang palad sapagkat kapituko sa nakulimbat at naharbat at natanggap sa mga politiko. Parang unggoy na pinasok ang kamay upang makuha ang laman ng coconut, ng nyog sa loob. Pero nung nakuha niya at nakalkal niya, ayaw niya nang buksan ang kanyang palad. Hindi niya mailabas sa butas. Yan ang kapituko, unggoy. Cannot receive more, unwilling to receive more. Yan ang sakim, yan ang sarado ang palad, ang mga taong pinakakapuspalad sa balana. Sabi ng Panginoon din sa ikalawang makarismo, mapalad ang nagugutom. Pagka tayo hikahos, tayo'y marunong magantay, tayo'y marunong umasa. Nakaunat ang mga palad, baka sakaling makatanggap. Umaasa, nag-iintay, nag-aasam. Ang ikatlo, mapalad ang mga tumatangis, ang mga taong tanggap nila ang katotohanang sila'y kapuspalad, hindi kapos ang kita sapagkat ayaw magtrabaho. Kung hindi kapos ang palad sa kabila ng paghihirap, pagpupunyagi, ay minimum wage pa rin ang sweldo. Sa kabila ng pagsisikap ay hindi pinalad sa bagong coffee shop na ginawa. Pagkat hindi na uso ang milk tea, wala nang umiinom ng milk tea, ngayon puro kape na pa rin mga bata. At kaya mura ay puro asukal. Tanggap nila ang katotohanan, hindi nagpupuyos ang damdamin, pero umiiyak ng tahimik, umiiyak sa kawalan ng kinabukasan, sa bayang pinag-aagawan ng China at ng Amerika at ng iba pang mga tampalasan. Mapalad ang mga kinamumuhian, mga kapuspalad, kinamumuhian sapagkat sila ang nagwiwika ng totoo at tama. At ang mga nagwiwika ng totoo at tama ang siyang inuusig ng daigdig na naniniwala sa mga false narratives at mga fake news.
Ano ang leksyon? Napakalinaw po, isa sa napakaraming leksyon sa buhay natin. Sabi ni Fulton Sheen noong kayo'y mga bata pa, in the early 50s, noong siya nagsisimula pa lamang mag-broadcast ng kanyang programa sa radyo at sa TV. Ano ang batas ng paganismo? Ang batas ng mga walang pananampalataya, ang mga batas na natikom ang palad sa Diyos at sarado ang palad sa higit na mas mahalagang mga pagpapahalaga sa mundo. Mga spiritual goods and spiritual values. Ano ang batas ng paganismo? Magpakasasa, eat, drink, and be merry, for tomorrow you die. Fast, rather feast, and then think about the fast. Una, magpakasasa, mag-enjoy, maglasing, kumain at matulog. Bukas na ang pag-aayuno. Feast and then fast. Magpakahibang, saka na harapin ang tigang. Hibang muna, saka na yung tigang. Ano ang batas ng Kristyanismo? Ang batas ng ating Panginoong Hesukristo, Kalbaryo muna bago ang muling pagkabuhay. Paglalakbay muna sa bundok ng Kalbaryo bago ang kalwalhatian. In other words, Christianity's rule is fast and then let's feast. Kung ito ang ating sinusunod, then maniniwala tayo ngayon sa Gospel of Reversals. Binaliktad ng Panginoon ang hanay ng pagpapahalaga ng buong mundo. Hindi ang mahalaga ay ang piyesta. Ang mahalaga ay ang dahilan kung bakit nagpipiesta. Hindi mahalaga ang mahawakan ang lubid na isang beses ka lang mulang gagawin sa buong taon. Next year na uli sa January 9. Ang mahalaga ay tanggapin na mayroong katotohanan kung minsan o malimit ay tigang ang buhay sa bagay na marangya at mahalagang bagay na pinahalaga ng mundo. Sapagkat nakatuon tayo sa higit na mabisa at higit na dakilang kaloob na ating inaasam at yan ang kaligtasang walang hanggan. The Gospel of Reversals tells us, "Blessed are you who are poor." If you are poor, you may be poor financially, materially. But I've seen so many poor people who are rich in compassion. Alam niyo yung mga tinutulong ko sa mga typhoon victims, yung tinulong ko sa Hayan, Yolanda, 12 years ago, they didn't come from the Villars. They didn't come from the Remulias, the Revillas, the Olivareses. They didn't come from the Marcoses. They didn't come from the Dutertes. They came from you, ordinary people. Rich people have nothing to give. Kapos ang palad nila, sarado tikom ang palad. Pero bukas ang palad sa pagkakamkam ng lupain. And all the biggest land grabbers in the country are belonging to family dynasties. I will not name them, you know them. Mga politikong senador yung nanay, senador yung anak, nasa executive yung isa pang anak, lahat na lang sila ay mayroong nakasawsaw na kamay sa kaban ng bayan. Mapalad ba sila? I don't know. If the Lord's words are to be heard now, blessed are you who are poor. Because being poor, you have now nothing else. Being poor, you have no one else. And you recognize God as your only riches. And then blessed are you. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Hindi araw-araw ay ganyan. Tulad ng para sa kanilang nagpapasasa ngayon, hindi araw-araw ay Pasko. After the feast, there is the famine. But after the fast, there is the feast. Come with me to my kingdom prepared for you by my Father in heaven. Iyan ang pangako ng Panginoon. Mapalad ang mga nagugutom, mapalad ang mga umaasa, nakaunat ang mga palad sa Diyos na siyang tanging pagkukunan ng ating kinabukasan. Mapalad ang mga tumatangis,
walang nagko-console sa iyo, walang umaalo sa iyo. Cry, and the whole world laughs at you. Laugh, and the whole world laughs with you. This is the way of paganism. This is the way of all flesh. This is the way of the secular world. But the gospel of reversals tells us what it means to be blessed, makarios, tunay na mapalad at masaya, tulad na pinagpala. At ang batas na dapat nating sundin ay fast and then feast. The gospel of reversals tells us that we may be poor materially, but we can be rich spiritually, culturally. Last Thursday, in my visitation of the sick, we went together with the team that brings me there to a very poor neighborhood, one of the many developing areas in our parish. I never saw it when I was a student, but there are more people in the developing areas than there are now homeowners. That's the reality of this country. Sa dami ng mga tumakbo bilang namumuno na nagpangako, kurap para sa mahirap, at kung sino-sino pa, dumadami ang mahihirap. At lalong dumadami ang land grabbers. At lalong dumadami ang korupsyon. There must be something wrong with our culture. There must be something wrong with our culture. We are very poor culturally. And we may also be poor spiritually. For as long as we don't know our priorities, for as long as we hold on to AKAP for dear life and to Ayuda for dear life, and elect family dynasties until kingdom come, there must be wrong with our culture when we don't understand the macarisms, the paradoxical statements of the Lord, who talks about 4 blessedness statements and 4 woe statements, which means that I can be blessed today, but I can be woeful tomorrow when I change tactics. I can be blessed now because I've accepted I'm poor materially, or poor culturally, or poor spiritually. But then I get back to my senses and get back to the Lord. And then I proclaim to myself, woe to those who are rich now. Woe to those who are filled now. Woe to those who laugh now. And woe to all, to you, when all speak well of you. Mababa ang panaginip mo. Mababa ang panagimpan mo. Mababa ang inaasam mo. Look for the Chitius, Altius, Porcius. The stronger, the higher, the better, the nobler. Look for what is the true, the good, and the beautiful. And there is no other good but God. God and His blessings. And blessings come in many guises and forms. It doesn't come when you have a new SUV. That's a material blessing. Thank God for it. It comes also when you are sick and unwell. Maybe it's a blessing in disguise. And to conclude with what I was starting to tell you as a story, in a poor area, after the sacrament of the sick, nakita ko yung bata bago ko matapos, pababa, nagmamadali. Alam ko na, sabi ko sa loob ko, bibili yan ng sesto at saka ng skyflakes, ipakakain sa akin. Dumating nga yung bata, may dalang sesto at skyflakes. Sabi ko, wag na, busog pa ako, bigay niyo yan sa mga bata. Pagka tapos ko, hinabol pa ako, may dalang envelope. Ayokong tanggapin. Bakit? Because they are poor. But know what? They are richer than most of you.